Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating po tatalakayin ngayon, ating itutuloy ang series na Jesus Claims All Things. Jesus claims all of our thoughts. So, ayun, kay Jesus, ang lahat ng ating kaisipan, ang lahat ng ating iniisip ay para kay Jesus. So, ayun, ating tatalakayin ngayon. Sa araw na ito ang talatang 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Ang sabi rito, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, sinasabi dito yung pagsunod kay Kristo at yung kung sino man yung walang dapat kumontra kay Jesus, dapat wala siyang kasalungan, something ganon. So, ayun, ating sa unang teaching, ang sabi rito, the Lord reigns supreme in our minds. So, ang Panginoon ang naghahari sa mga isipan natin. Ang Panginoon ang siya dapat ang kasama natin sa pagdedesisyon, sa mga iniisip, sa mga kung ano mang nilikha ng mga utak natin. Dahil siyang naghahari. Siya dapat ang namumuno, o siya yung pinakang highest doon sa ating isipan Ganun. So dapat kapag iisip tayo or yung mga iniisip natin, yung ginagawa ng ating utak ay dapat may impluwensya ng Panginoon Hinahayaan nating impluwensyahan ng Panginoon. Kumbaga, isipin natin yung mga gandang bagay, mga mabubuting bagay, gano'n. So, ayun, si Jesus, ang Panginoon ang naghahari sa ating mga isipan. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, the Lord takes our thoughts captive. So, parang, pag sinabing captive, kumbaga parang binibihag ng Panginoon yung ating mga kaisipan na, kumbaga, sinasabi doon na ultimo sabing binibihag, hindi siya literal na binibihag talaga Sa katunayan, doon mo talaga mararamdaman yung talagang kalayaan yung talagang freedom kapag ka binihag na ng Panginoon yung kaisipan mo. Kumbaga, so dapat dahil nga ganoon, dahil nga ang Panginoon ang humahawak sa ating isipan. So dapat yung isipan natin gawin natin sa mabubuti. Wag tayo mag-isip ng kung ano-ano, kung anong kabalastugan, ganon. So ang Panginoon ang binibihag niya ang isipan ng bawat isa. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the Lord makes our mind obedient. So ang purpose ng Panginoon, kung bakit niya tayo binibihag, kung bakit niya tayo kinukuha yung isipan natin, is para mapasunod siya, para mapasunod niya tayo, para sumunod tayo sa Kanya. So the Lord makes our minds obedient. So dapat yung isip natin sumunod sa Kanya, dapat yung pag-iisip natin maging sunod-sunuran sa Kanya. Magpasakop tayo, magpaalipin tayo yung mga utak natin, yung isipan natin sa Panginoon, para nang sa ganon sundin natin siya. And yun, pag sinunod natin ang Panginoon, pag sumunod tayo sa Panginoon, syempre maganda naman yung kalalabasan na yun, or yung mabuti yung kalalabasan na yun. So sa application ng sabi rito, paano nga man natin ito may apply sa totoong buhay? Ang sabi rito, unang-una, demolish all arguments against God. So yung mga sa ating meron kasi tayo sa isipan natin hindi natin Kristo, yun ang bring in my mind. First po. So, kung sa isipan mo meron mang pagdududa or pagtataka na pagdadoubt sa ating Panginoon or sa mga gawain ni Kristo, ay dapat tanggalin mo na, demolish. Hindi naman literal na wasakin or talagang, kumbaga, kung sino man yung kumukontra sa Panginoon, hindi siya literal na wasakin. Sabi nga, kailangan natin gawin yun in a gentle manner. So, kumbaga, hikayatin natin yung mga tao or ipangaral natin sa mga tao yung katuruan ng Panginoon. Nang sa ganun, wala nang kumalaban or wala nang kumontra sa ating Panginoon. So sa ikalawang application na sabi rito, discover the Christian perspective in all things. So yung paniniwala ng mga Kristiyano, yung mga nakasanayan, yung mga gawi, yung mga kaisipan ay dapat ay ma-discover, ma-realize mo sa lahat
sa lahat ng bagay or sa lahat ng perspective mo, sa lahat or sa kung paano ka mag-isip. So dapat yung mindset mo or sa kung paano mo tinitingnan yung mga bagay-bagay, dapat may impluwensya ng Panginoon, may impluwensya ng Lordship ng ating Hesukristo. So sa ikatlong application ng sabi rito, dedicate our thoughts captives for Christ. So yun nga sabi ko, magpasakop tayo. Isipin natin na ang Panginoon hawak-hawak niya yung ating kaisipan. Yung Panginoon, siya yung naghahari sa ating kaisipan. So, dapat maging dedikado tayo na Lord, bahala ka. Ikaw na ang maghari sa isip ko. Lord, ikaw na ang mamuno. Ikaw na ang manguna sa lahat ng iisipin ko. So, ayun lang. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat and glory to God.